oras na yon ay tila bumagal. Bawat segundo, parang isang malakas na pagtibok ng puso na sumasabay sa takbo ng orasan sa dingding. 10:00 na ng gabi, pero wala pa rin si Sancho. Hindi ito bago, madalas na siyang umuuwi ng gabi. Pero nitong mga nakaraang buwan, may kakaiba. May malamig na hangin na tila humahampas sa kanilang tahanan. Isang hangin na nagdadala ng alinlangan at katanungan. Nakatitig ako sa aming family picture sa ibabaw ng TV. Kaming apat masaya, nakangiti. Ang mga mata ni Sancho noon ay punong-puno pa ng pagmamahal. Ngayon, parang may iba na. Ang mga tingin niya, mailap. Ang mga halik niya, parang may kung anong hinahanap. Ang kanyang mga yakap, hindi na kasing higpit tulad ng dati. Kaya ko pa ba to? Bulong ko sa sarili ko habang pinipilit kong ayusin ang mga plato sa lababo. 1 linggo na ang nakalipas nang mapansin ko ang amoy ng ibang pabango sa kanyang damit. Hindi niya pabango, hindi rin sa akin. Isang matamis, floral na amoy na nagpataas ng balahibo ko. Kinabukasan, may nakita akong resibo ng isang mamahaling restaurant sa bulsa ng pantalon niya. 2 order ng steak, 1 bote ng imported na alak. Birthday ba niya? Anniversary ba namin? Wala sa mga yon. Sinubukan kong magtanong, Sancho, kumusta ang trabaho? May bago ba kayong kasama? Ngumiti lang siya. Isang pilit na ngiti. Wala naman, Charmaine. Marami lang ginagawa. Pero ang mga mata niya, nagsasabi ng iba. May kislap ng kaba. May bahid ng pagtatago. Alam ko. Nararamdaman ko. Ang bawat hibla ng pagkatao ko, sumisigaw ng babala. 11:00 na nang marinig ko ang pagbukas ng gate. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi dahil sa pananabik, kundi sa takot, sa maaring malaman. Huminga ako ng malalim, pinakalma ang sarili ko. Pumasok si Sancho, nagulat nang makita akong nakaupo sa sofa, nagbabasa ng libro na hindi ko naman naiintindihan. Charmaine, gising ka pa? Tanong niya. Medyo gulat. Oo, hinihintay ka, sagot ko. Pilit kong inayos ang boses ko para hindi mahalata ang panginginig. Lumapit siya at hinalikan ako sa noo. Isang mabilis, malamig na halik. Naramdaman ko na naman ang kakaibang pabango. Mas malakas na ngayon. Kain ka na? May niluto ako para sa'yo. Busog na ako, Charmaine. May kinain na kami sa office meeting. Office meeting? 11:00 ng gabi. Alam kong nagsisinungaling siya. Parang may pumilipit sa puso ko. Okay, sagot ko na lang. Bago siya pumasok sa banyo, nagring ang cellphone niya sa bulsa ng jacket. Nakita ko ang pangalan sa screen. Elara Au, 1 puso. Parang may bumagsak na malaking bato sa dibdib ko. Nagpanik siya. Mabilis niyang kinuha ang cellphone. Nagkunwaring hindi niya nakita at pumasok sa banyo. Pero huli na. Nakita ko. Ang pangalan. Ang puso. Nanginginig ang mga kamay ko. Pinilit kong huminga, pero parang may pumipiga sa baga ko. Tumayo ako, dahan-dahan, at nagpunta sa kusina. Kumuha ako ng baso ng tubig, pero parang may pumigil sa lalamunan ko. Maya-maya, lumabas si Sancho. Good night, Charmaine, sabi niya, at pumasok sa kwarto. Hindi ko siya sinagot. Hindi ko magawa. Hindi ako makatulog ng gabing iyon. Kinabukasan, isang desisyon ang nabuo sa isip ko. Ayaw kong maging bulag. Ayaw kong magpanggap. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Nagkunwari akong aalis para mamili. Sumakay ako sa kotse at nagtago sa tapat ng opisina ni Sancho. Kinakabahan ako, pero mas nangingibabaw ang kagustuhang malaman. Makalipas ang ilang oras, nakita ko si Sancho na lumabas. Hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang isang babae. Bata, maganda, at halatang mas bata sa akin. Nakayakap sa braso ni Sancho, nagtatawanan silang dalawa. Ang mga tawa nila, parang patalim na humihiwa sa puso ko. Sinundan ko sila.
Papunta sila sa isang coffee shop. Ang coffee shop na madalas naming puntahan ni Sancho dati. Doon namin ipinagdiriwang ang mga small victories namin. Doon namin pinag-uusapan ang kinabukasan naming mag-asawa. Nakita ko silang umupo sa paborito naming pwesto. Nagtawanan, naglandian. Tapos, nakita ko si Sancho na hinalikan ng babae. Isang mahabang halik. Hindi sa noo, hindi sa pisngi, kundi sa labi. Gumuho ang mundo ko. Naramdaman kong kumirot ang ulo ko. Ang puso ko, parang pinupunit. Ang dibdib ko, parang sinasaksak ng paulit-ulit. Pinigilan ko ang sarili kong lumabas. Sumigaw. Magwala. Kailangan kong maging matatag para sa mga anak ko. Nang makauwi ako, parang wala ako sa sarili. Umiikot ang paningin ko. Ang mga larawan ni Sancho at Elara, paulit-ulit sa utak ko. Ang bawat pagtawa nila, ang bawat haplos, ang bawat halik. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Nang gabing iyon, habang nagluluto ako ng hapunan para sa mga bata, bigla akong nakaramdam ng matinding pagkahilo. Kumabog ng malakas ang dibdib ko at umikot ang paningin ko. Napakapit ako sa lamesa, pero huli na. Naramdaman kong bumagsak ako sa sahig at unti-unting lumubog sa dilim. Nagising ako sa isang maliwanag na silid. Amoy ospital. Nakita ko ang puting kisame. Charmaine, gising ka na. Napalingon ako. Si Sancho. Hindi ko alam kung bakit siya naroon. Hindi ko alam kung paano ako napunta sa ospital. Ang huling kong natatandaan ay ang sakit, ang dilim. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong niya, may pag-aalala sa mukha. Pero sa mga mata ko, nakita ko pa rin ang mga imahe nila ni Elara. Hindi ako nakasagot. Pumasok ang isang nurse at sinundan ng isang doktor. Ma'am Charmaine, buti at gising na po kayo. Nakangiting sabi ng nurse. Pero ang doktor, may seryosong ekspresyon sa mukha. Lumapit siya sa akin. Huminga siya ng malalim at tinitigan ako sa mata. Miss Charmaine, panimula niya, ang kanyang boses ay malumanay. Mayroon kaming ilang masamang balita para sa inyo. Ang mga salitang yon ay parang malakas na sampal sa mukha ko. Mas masakit pa sa suntok. Mas nakakagimbal pa sa nakita kong pagtataksil ni Sancho. Anong masamang balita, Doc? Tanong ko. Pilit na pinapanatili ang composure. Tumingin ako kay Sancho na nakatayo lang sa tabi, halatang nagtataka at nag-aalala. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanya na ang masamang balita ay siya. Pero wala akong lakas. Bumuntong hininga ang doktor. Miss Charmaine, base sa mga resulta ng inyong MRI at biopsy, nalaman po namin na mayroon kayong brain tumor. Tumigil ang mundo ko. Brain tumor? Hindi. Hindi ito totoo. Ang tumor po ay malignant, patuloy niya. At nasa stage 4 na po kayo. Advanced stage na po. Nasa stage 4 na ako. Advanced stage. Parang may pumukpok sa ulo ko. Hindi ko narinig ang iba pa niyang sinabi. Ang mga salitang malignant, stage 4, at advanced ay umuulit-ulit sa isip ko. Parang isang sirang plaka. Naramdaman kong kumirot ang ulo ko. Mas matindi pa sa dati. Hindi ito galing sa sakit. Ito ay galing sa takot. Tiningnan ko si Sancho. Nakatulala siya. Hindi rin niya siguro maintindihan. Brain tumor? Stage 4? Bulong niya. Gusto ko pong mag-isa, sabi ko sa doktor. Ang boses ko ay halos pabulong. Nagkatinginan ang doktor at si Sancho. Sumunod naman sila. Nang makalabas sila, naramdaman ko ang pagdaloy ng luha sa pisngi ko. Mainit. Masakit. Hindi lang isa, kundi sunod-sunod. Nasa stage 4 na ako. Ilang buwan na lang. Ilang linggo na lang. Baka ilang araw na lang. Bakit ngayon pa? Bakit ngayon pa na gumuho na ang mundo ko dahil sa pagtataksil ni Sancho? Bakit ngayon pa na kailangan kong lumaban pero wala na akong lakas para lumaban? Isang malakas na iyak ang pinakawalan ko. Hindi ko na kinaya. Ang lahat ng sakit, lahat ng pighati, lahat ng takot,
ay sabay-sabay na sumabog. Naalala ko ang mga anak ko. Si Alex, ang panganay kong lalaki, napakalambing. Si Maya, ang bunso kong babae, napakakulit. Paano sila? Paano sila mamumuhay nang wala ako? Paano sila lalaki na ang ama nila ay isang taksil? Ito ba ang kapalaran ko? Ang iwan ang mga anak ko ng maaga at iwan sila sa isang ama na hindi karapat-dapat? Nagring ang cellphone ko. Si Mama. Hindi ko sinagot. Ayokong marinig ang boses niya. Ayokong may makaalam. Sa loob ng ilang oras, umiyak lang ako. Umiyak ako hanggang sa maubusan ako ng luha. Hanggang sa maramdaman kong manhid na ang buong katawan ko. Pagkatapos ng matinding pag-iyak, naramdaman ko ang kakaibang kalmado. Isang malamig na kalmado. Hindi ito kalmado ng kapayapaan, kundi kalmado ng pagtanggap. Kung ito na ang katapusan, kung ito na ang desisyon ng Diyos, tatanggapin ko. Pero hindi ko hahayaang masira ang buhay ng mga anak ko. Hindi ko hahayaang lumaki sila na may galit sa puso. Kailangan kong maging matatag. Hindi para sa akin, kundi para sa kanila. Nagdesisyon ako. Hindi ko muna sasabihin kay Sancho ang tungkol sa sakit ko. Hindi muna ngayon. Gusto kong makita kung ano ang gagawin niya. Kung gaano siya katotoo sa kanyang pagmamahal. Kung gaano siya katotoo sa kanyang mga pangako. Gusto kong makita kung talagang magbabago siya o kung babalik siya sa kanyang pagtataksil. Kung sasabihin ko sa kanya ngayon, baka bumalik siya dahil sa awa. Ayoko ng awa. Gusto ko ng pagmamahal. Gusto ko ng pagpapahalaga. Humanda ako sa pinakamalaking pagsubok sa buhay ko. Hindi lang sa sakit, kundi sa pagharap sa katotohanan ng buhay ko, ng pag-ibig ko, at ng pamilya ko. Paglabas ng ospital, si Sancho ang sumundo sa akin. Hindi siya nagsalita. Ako rin. Ang katahimikan ay bumalot sa aming sasakyan, pero ang katahimikan na yon ay punong-puno ng ingay. Ingay ng mga hindi nasasabing salita. Ingay ng mga emosyong pinipigilan. Nang makauwi kami, sinalubong kami ng mga anak namin. Mama, sigaw ni Maya. Yumakap sa akin ng mahigpit. Ma, okay ka lang ba? Tanong ni Alex may pag-aalala sa muka. Pinilit kong ngumiti. Okay lang si Mama, mga anak. Medyo pagod lang. Tiningnan ko si Sancho. Nakatingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng tanong. Hindi niya alam. Hindi niya alam ang bigat ng pasan ko. Ang bigat ng lihim na daladala ko. Habang naghahanda ng hapunan si Sancho, umakyat ako sa kwarto. Humiga ako sa kama, sa tabi ng unan niya. Ang amoy niya, ang amoy ng taksil. Napatingin ako sa kisame. Ang puting kisame. Hindi ko alam kung ilang beses ko pa itong makikita. Hindi ako makakain. Wala akong gana. Ang tanging gusto ko ay matulog. At sana, paggising ko, panaginip lang ang lahat. Pero hindi. Ito ang realidad. Isang malupit, masakit na realidad. Nang gabing iyon, matapos matulog ang mga bata, pumasok si Sancho sa kwarto. Humiga siya sa tabi ko. Hindi niya ako hinawakan. Hindi siya nagsalita. Alam kong alam niyang may mali. Nakatalikod ako sa kanya, nakatingin sa bintana. Ang buwan ay bilog at maliwanag, pero ang mundo ko ay madilim. Naramdaman ko ang kanyang hininga sa likod ko, ang init ng katawan niya, pero ang puso ko ay malamig. Charmaine, bulong niya. Hindi ako sumagot. May problema ba? Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanya na ang problema ay siya. Ang problema ay ang pagtataksil niya. Ang problema ay ang sakit na ibinigay niya. Pero wala akong sinabi. Nananatili akong tahimik. Sana ayos ka lang, Charmaine. Bulong niya. Sana mapatawad mo ako. Naramdaman kong umagos ang luha sa pisngi ko. Hindi niya alam. Hindi niya alam kung gaano kalaki ang kailangan kong patawarin. Hindi lang ang pagtataksil, kundi pati na rin ang sakit na unti-unting kumakain sa akin. Hindi ka pa rin alam kung ano ang nawawala sa iyo, Sancho. Bulong ko sa hangin nang hindi siya naririnig. Ang bawat salita ay may dalang pait at lungkot.
Namanhid ako. Namanhid sa sakit, sa galit, sa takot. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bukas, pero kailangan kong lumaban para sa mga anak ko. At para sa huling hininga ko, gusto kong ipakita kay Sancho kung ano ang tunay na halaga ng pagmamahal at pagpapatawad. Ilang araw na ang lumipas mula nang lumabas si Charmin sa ospital, pero ang katahimikan sa pagitan namin ay mas nakakabingi kaysa sa ingay. Malamig siya, malayo. Ang dating masigla at mapagmahal kong asawa ay tila pinalitan ng isang estranghero. Ang mga tingin niya ay walang emosyon o kung mayroon man, ito ay galit na hindi niya masabi. Naramdaman ko ang kaba sa dibdib ko. Alam kong may mali. Alam kong may malaking kasalanan ako. Ang pagtataksil ko kay Charmin ang bumabagabag sa isip ko. Paulit-ulit kong iniisip ang mga ngiti ni Elara, ang mga halik niya, at pagkatapos ay ang walang imik na mukha ni Charmin. Bumuntong hininga ako. Pilit kong inabot ang kamay ni Charmin habang kumakain kami. Pero inilayo niya ito. Parang may pader na nakapagitan sa amin. Ang pader na ako mismo ang gumawa. Charmin, may problema ba tayo? Tanong ko. Ang boses ko ay halos pabulong. Tiningnan niya ako, direkta sa mata. Sa mga mata niya, nakita ko ang matinding sakit at pagkadismaya. Sa tingin mo? Tanong niya pabalik. Ang boses ay kalmado, pero may tago na galit. Napayuko ako. Hindi ko siya masagot. Alam kong alam na niya. Pagkatapos ng hapunan, habang nanonood kami ng TV kasama ang mga bata, nakatanggap ako ng tawag mula kay Elara. Nakita ko ang pangalan sa screen. Nagpanik ako. Dali-dali kong in-off ang ringtone at inilagay sa bulsa ang cellphone. Pero huli na. Nakita ni Charmin. Nakita niya ang kislap sa mga mata ko. Ang kaba. Sino yan, Sancho? Tanong niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Si Mr. Garcia, Charmin. May importante lang na tinatanong sa trabaho. Pilit kong ngiti. Tiningnan lang niya ako. Walang salita. Pero sa mga mata niya, alam kong hindi siya naniniwala. Nang matapos ang mga bata sa paglalaro at pumasok na sa kwarto, bumalik ako sa sofa. Umupo si Charmin sa kabilang dulo, malayo sa akin. Ang tensyon ay bumabalot sa buong sala. Sancho! Simula niya, ang boses ay seryoso. May gusto akong itanong sa'yo. Kumalabog ang dibdib ko. Ito na. Ito na ang oras ng paghuhukom. May nagtatago ka ba sa akin? Pinilit kong maging kalmado. Wala, Charmine. Bakit mo naman naitanong yan? Sigurado ka? Tiningnan niya ako, diretso sa mata. Ang tingin niya ay parang tumutunaw sa akin. Oo naman, Charmine. Asawa mo ako. Wala akong itatago sa'yo. Ngumiti siya, isang mapait na ngiti. Tumayo siya at kinuha ang kanyang bag. May inilabas siya mula doon. Mga litrato. Mga litrato ko at ni Elara. Sa coffee shop. Sa labas ng opisina. Nakayakap. Naghahalikan. Parang may pumukpok sa ulo ko. Hindi ako makahinga. Paano? Paano niya nalaman? Paano niya nakuha ang mga ito? Ano ito, Sancho? Tanong niya. Ang boses ay mahina na ngayon, puno ng hinanakit. Office meeting ba to? Si Mr. Garcia ba yan? Namanhid ako. Wala akong masabi. Ang lahat ng pagtatago ko, ang lahat ng kasinungalingan ko, ay bumalik sa akin. Sino si Elara, Sancho? Yumuko ako. Charmine, patawarin mo ako. Patawarin? Para saan, Sancho? Para sa mga ginagawa mo sa likod ko? Para sa pagsira mo sa pamilya natin? Sumigaw na siya ngayon, at sa bawat sigaw niya, parang may sumasaksak sa dibdib ko. Bakit, Sancho? Kulang pa ba ako? Hindi pa ba ako sapat para sa'yo? Hindi, Charmine. Sapat ka. Sobra pa. Ako ang may kasalanan. Ako ang hangal. Naluhod ako sa harapan niya. Patawarin mo ako, Charmine. Nagkamali ako. Promise, titigilan ko na. Titigilan ko na si Elara.
Babalik ako sa'yo, sa mga anak natin. Umiyak siya. Umiyak ng malakas. Ang mga luha niya ay parang mga kutsilyo na humihiwa sa puso ko. Ang bawat patak, nagpaparamdam sa akin ng bigat ng aking kasalanan. Hindi ko alam, Sancho. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko alam kung kaya pa kitang pagkatiwalaan. Please, Charmin, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para sa mga anak natin. Pakiusap. Tiningnan niya ako. Ang mga mata niya ay mapula at namamaga. May pagod. May pagod sa lahat ng sakit na dinanas niya. Sige, Sancho, sabi niya. Ang boses ay halos pabulong. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, pero may kondisyon. Inangat ko ang ulo ko. Anong kondisyon, Charmin? Gagawin ko lahat. Iwanan mo si Elara. Ngayon din. Wala nang balikan. Kung hindi mo magagawa, tapos na tayo. Nalaglag ang pangako. Iiwanan si Elara. Ang babaeng akala ko ay magbibigay ng bagong simula. Ang babaeng nagpaparamdam sa akin ng init na matagal ko nang hindi naramdaman. Pero si Charmin, ang aking asawa, ang ina ng mga anak ko, ang babaeng nagmahal sa akin ng totoo. Gagawin ko, Charmine. Gagawin ko. Sabi ko, kahit na may bahid ng pag-aalinlangan sa puso ko, tatapusin ko na lahat sa kanya. Ngayon na mismo. Tumayo siya. Gawin mo. Kinabukasan, lumabas ako para makipagkita kay Elara. Puno ng kaba ang dibdib ko. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Hindi ko alam kung paano ko sisirain ang pangako ko sa kanya. Nagkita kami sa isang parke. Mukha siyang masaya. Niyakap niya ako. Pero ako, nanlalamig. Sancho, may sasabihin ako sa'yo. Sabi niya, nakangiti. Elara, may kailangan akong sabihin sa'yo. Putol ko sa kanya. Nawala ang nangiti sa labi niya. Ano yon, Sancho? Pinilit kong tingnan siya sa mata. Elara, kailangan nating tapusin ito. Nanlaki ang mga mata niya. Ano? Anong sinasabi mo? Hindi ko na kaya, kailangan kong bumalik kay Charmin. Sa pamilya ko. Nyugyog niya ako. Hindi. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to, Sancho, mahal kita. Sabi mo, ako ang mahal mo. Patawarin mo ako, Elara. Nagkamali ako. Umiyak siya ng malakas. Hindi. Hindi ako papayag. Hindi mo ako iiwanan. Pero matigas ako. Kailangan kong maging matigas para kay Charmin, para sa mga anak ko. Umalis ako, iniwan si Elara na umiiyak sa parke. Ang puso ko ay mabigat, may kirot. Pero alam kong ito ang tama. Nang gabing iyon, umuwi ako. Pakiramdam ko ay isang sundalong galing sa digmaan. Pagod, malungkot, pero may panalo. Nakita kong bukas ang ilaw sa kwarto ni Charmin. Naglalakad ako palapit, narinig ko ang isang tunog, isang malakas na pag-ubo. Paulit-ulit. Masakit pakinggan. Kinabahan ako. Mabilis akong lumapit sa pintuan. Bahagya itong nakabukas. Sumilip ako. Nakita ko si Charmin. Nakaupo siya sa gilid ng kama, nakahawak sa kanyang dibdib. Umuubo siya. At sa bawat pag-ubo, parang nanghihina siya. Charmin, bulong ko. Pero hindi niya ako narinig. Patuloy siya sa pag-ubo. Ang kanyang mukha ay namumutla. Naramdaman ko ang isang kakaibang takot. Hindi ito takot sa pagtataksil ko, kundi takot sa kanya. Takot na baka may iba pa siyang itinatago sa akin. Ang hinala na yon, biglang bumulaga sa isip ko. Ang bawat pag-ubo ay parang may tumutusok sa baga ko. Ang sakit ay hindi lang sa dibdib, kundi pati na rin sa ulo ko. Naramdaman ko ang paghina ng katawan ko. Ito na ba? Ito na ba ang simula ng katapusan? Nakita ko si Sancho na nakasilip sa pintuan. Agad kong pinilit na itago ang sakit ko. Ayoko siyang mag-alala. Ayoko siyang malaman. Hindi pa ngayon. Sancho, sabi ko, pilit nang ngumingiti. Gising ka pa pala.
Lumapit siya sa akin, may pag-aalala sa muka. Charmaine, okay ka lang ba? Ang lakas ng ubo mo. Okay lang ako. Medyo kinapos lang sa hangin. Pagsisinungaling ko. Pumasok ka na. Matulog na tayo. Humiga siya sa tabi ko. Alam kong hindi siya kumbinsido. Naramdaman ko ang kanyang tingin sa akin. Pero ipinikit ko ang mga mata ko. Nagkunwari akong natutulog. Kinabukasan, naramdaman kong lalong bumigat ang katawan ko. Nahihilo ako. Nanginginig ang mga kamay ko. Hindi ko na ito maitatago ng matagal. Pagkatapos ng almusal, habang naglalaro ang mga bata sa labas, tumingin ako kay Sancho. Sancho, may gusto akong sabihin sa'yo. Kumalabog ang dibdib niya. Alam kong iniisip niya ang tungkol kay Elara. Pero hindi ito tungkol doon. Ano yon, Charmaine? Tanong niya. May pag-aalinlangan sa boses. Dinala ako sa ospital noong nakaraang linggo. Hindi lang dahil sa pagod. Simula ko, ang boses ko ay halos pabulong. May nalaman sila. Nanlaki ang mga mata niya. Ano yon, Charmaine? May sakit ka ba? Anong sakit? May bahid ng takot sa kanyang boses. Huminga ako ng malalim. Sancho, may brain tumor ako. Parang may pumukpok sa ulo niya. Nakita ko ang gulat sa kanyang mukha. Brain tumor? Anong stage? Stage 4, Sancho. Advanced stage na. Gumuho ang mundo niya. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang balikat. Ang pagkamangha sa kanyang mga mata. Tumulo ang luha niya. Hindi ito totoo, Charmaine. Nagsisinungaling ka. 'Di ba? Joke lang yan, 'di ba? Umiling ako. Ang luha ay nagsisimula na ring dumaloy sa pisngi ko. Gusto ko sana na joke lang, Sancho. Pero hindi. Naluhod siya sa harapan ko. Niyakap niya ang mga binti ko, umiiyak ng malakas. Charmaine, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Dahil sa akin, kaya ka nagkasakit. Patawarin mo ako. Hindi ka ang dahilan, Sancho. Sabi ko, pilit na pinapakalma siya. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Pero alam kong sa puso niya, sinisisi niya ang sarili niya. At sa puso ko, may bahagi na umaayon doon. Hinding-hindi kita iiwan, Charmaine. Promise, aalagaan kita. Babantayan kita hanggang sa huling hininga mo. Naramdaman ko ang kurot sa puso ko. Ang mga salitang yon, sana noon pa niya sinabi. Sana noon pa siya nagpakatotoo. Gusto kong maniwala sa'yo, Sancho. Sabi ko. Niyakap niya ako ng mahigpit. Ito ang unang pagkakataon na niyakap niya ako ng ganoon katindi matapos ang lahat. Ang init ng yakap niya, parang gamot. Pero alam kong hindi nito kayang pagalingin ang sakit ko. Nang gabing iyon, matulog kami ng magkayakap. Ang kanyang mga halik ay matatamis. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagmamahal. Pero sa likod ng lahat ng iyon, may nagtatagong takot sa puso ko. Takot na baka, sa huling sandali, iwan niya ako. Kinabukasan, habang nasa ospital kami para sa check-up ko, tumunog ang cellphone ni Sancho. Nakita ko ang pangalan sa screen. Elara, nanlamig ako. Hindi ko siya tiningnan. Nagkunwari akong walang nakita. Mabilis niyang sinagot ang tawag at lumabas ng kwarto. Narinig ko ang mahina niyang boses. Hello? Elara, bakit ka tumawag? Naramdaman ko ang pagtibok ng puso ko. Hindi ito takot. Ito ay kaba. Kaba sa kung anong sasabihin ni Elara. Ilang minuto ang lumipas, pumasok si Sancho sa kwarto. Ang kanyang mukha ay namumutla. Ang mga mata niya ay nanlalaki. Sancho, anong nangyari? Tanong ko. Umiikot ang paningin niya. Parang wala siya sa sarili. Charmaine, si Elara. Hinawakan ko ang kamay niya. Ano? Si Elara. Buntis siya. Parang may humampas sa akin ng malaking bato. Buntis si Elara? At ang ama? At ang ama? Ako. Parang may sumabog sa loob ko. Hindi lang sakit, hindi lang galit, kundi isang malakas na pagkabigo. Nakatitig ako sa kanya. Walang lumalabas sa bibig ko. Ang aking mundo,
na bago lang nabuo ulit ay muling gumuho. Si Elara, buntis, at ako ay namamatay. Umupo siya sa tabi ko. Niyakap niya ako. Charmaine, patawarin mo ako. Hindi ko alam. Hindi ko ginusto. Pero hindi ko narinig ang mga salita niya. Ang tanging naririnig ko ay ang tunog ng sirang puso ko. Ito na ba? Ito na ba ang huling pagsubok? Ang huling sakit na kailangan kong danasin bago ako mawala? Sancho, sabi ko, ang boses ko ay nanginginig. Ano ang gagawin mo? Tiningnan niya ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati. Hindi ko alam, Charmaine. Hindi ko alam. Inangat ko ang aking kamay. Hinawakan ang kanyang pisngi. Kailangan mong pumili, Sancho. Ako at ang mga anak natin. O si Elara at ang anak ninyo. Nakatitig lang siya sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalinlangan. Ang kanyang puso, nahati. At sa mga oras na yon, naramdaman ko ang sarili ko na parang isang basag na salamin. Anong gagawin ko, Charmaine? Ngumiti ako, isang mapait na ngiti. Pumili ka, Sancho, dahil ang oras, naubos na. Isang malakas na pagtibok ng puso, hindi sa akin, kundi sa kanya. Ang pagtibok ng puso ng isang lalaking nasa pagitan ng dalawang mundo. At ako, nakabitin sa bingit ng kamatayan, naghihintay ng kanyang desisyon. Ang mga salita ni Charmaine ay umalingaw-ngaw sa isip ko. Kailangan mong pumili, Sancho. Ako at ang mga anak natin, o si Elara at ang anak ninyo. Parang may bumibiyak sa utak ko. Ito ang pinakamahirap na desisyon sa buong buhay ko. Lumabas ako ng ospital. Iniwan ko si Charmaine na nakaupo lang tahimik. Gusto kong tumakbo, lumayo sa lahat ng ito. Pero alam kong hindi ko pwedeng gawin. Nagmaneho ako ng walang direksyon. Ang mga tanawin sa labas ay tila blur. Hindi ko makita ang daan. Ang tanging nakikita ko ay ang mukha ni Charmaine, ang mga mata niyang puno ng sakit, at ang mukha ni Elara, ang mga mata niyang puno ng pag-asa. Paano nangyari ito? Paano ako napunta sa sitwasyong ito? Ang lahat ay nagsimula sa isang simpleng pagtataksil. Isang pagtataksil na akala ko ay maililihim ko. Ngayon, ang lahat ay bumalik sa akin. Mas malala pa. Parke. Pumunta ako sa parke kung saan ko huling kinausap si Elara. Doon ko siya iniwan na umiiyak. Doon ko sinira ang puso niya. Umupo ako sa isang bench. Naramdaman ko ang lamig ng hangin. Ngayon, buntis siya. May anak kami. Tumawag ako kay Elara. Elara, pwede ba tayong magkita? Tahimik lang siya sa kabilang linya. Para saan pa, Sancho? Hindi ba't iniwan mo na ako? Kailangan nating mag-usap. Importante. Pumayag siya. Nagkita kami sa isang coffee shop. Ang parehong coffee shop kung saan kami nagkita noon. Dumating si Elara. Mukha siyang pagod. Ang tiyan niya ay bahagyang umbok na. Sa loob ng ilang buwan, malaki na ito. Elara, simula ko. Alam kong galit ka sa akin. Ano pa bang gusto mong marinig, Sancho? Wala na tayong pag-uusapan. May anak tayo, Elara. Napatingin siya sa akin. Oo, at hindi mo ako iniwan. Tayo pa rin. 'Di ba? May pag-asa sa kanyang mga mata. Ang pag-asa na yon ay parang kutsilyo na humihiwa sa puso ko. Paano ko sasabihin sa kanya? Elara, hindi ko na kaya. Nawala ang nangiti sa labi niya. Anong hindi mo kaya? Hindi ko kayang iwan si Charmaine. May sakit siya, Elara. Mamamatay siya. Nanlaki ang mga mata niya. Ano? Nagsisinungaling ka. Hindi. Brain tumor, stage 4. Namanhid siya. Ang tasa ng kape sa kamay niya, muntik ng mahulog. Hindi ito totoo, Sancho. Gusto mo lang akong iwanan, di ba? Ito ang paraan mo para makatakas. Hindi, Elara.
Totoo ang sinasabi ko. Tumulo ang luha niya. Hindi mo ako pwedeng iwanan, Sancho. May anak tayo. Paano ang anak natin? Alam ko, Elara, pero kailangan kong bumalik sa kanya. Kailangan niya ako. Paano ako, Sancho? Paano ang anak natin? Iiwan mo kami. Yumuko ako. Elara, bibigyan kita ng suporta. Aalagaan ko ang anak natin. Pero hindi ako pwedeng bumalik sa'yo. Hindi. Ayoko. Gusto ko ikaw. Ikaw ang ama ng anak ko. Elara, please. Kailangan kong gawin ito. Hindi mo pwedeng gawin yan sa akin, Sancho. Hindi mo ako pwedeng iwanan. Hindi mo pwedeng iwanan ang anak mo. Ang bawat salita niya ay parang tumutusok sa dibdib ko. Pero may mas masakit. Ang mukha ni Charmaine. Ang mga anak namin. Elara, patawarin mo ako. Hindi ko kayang iwanan si Charmaine sa ganitong kalagayan. Kung gayon, ako na lang ang aalis. Hindi mo na ako makikita. Hindi mo na makikita ang anak mo. Tumayo siya, umiiyak ng malakas. Elara, wag. Pero huli na. Tumakbo siya palabas ng coffee shop, umiiyak. Naiwan ako, mag-isa, sa mesa. Ang puso ko ay puno ng kirot. Ngayon, sinaktan ko na naman ang isa pang babae. At ngayon, may anak na mawawalan ng ama. Pero sa loob-loob ko, alam kong tama ang desisyon ko. Bumalik ako sa bahay. Nag-umpisa akong mag-ayos ng mga gamit ko. Maglilipat ako sa kwarto ni Charmaine. Aalagaan ko siya. Sancho, saan ka pupunta? Tanong ni Alex ang anak ko. Wala anak. Lilipat lang ako ng kwarto. Aalagaan ko si mama. Nakangiti siya. Talaga, Papa? Aalagaan mo si mama? Oo, anak. Aalagaan ko ang mama ninyo. Pumasok ako sa kwarto ni Charmaine. Nakahiga siya. Natutulog. Napakapayapa ng kanyang mukha. Umupo ako sa tabi niya. Hinawakan ko ang kamay niya. Ang kamay niya ay manipis at malamig. Charmaine, bulong ko. Pinili ko na. Ikaw at ang mga anak natin. Alam kong hindi niya ako naririnig. Pero sa puso ko, alam kong ito ang huling pagkakataon para makabawi ako, para makapagpakatotoo ako, para makapagpakita ako ng pagmamahal. Kinabukasan, gising na si Charmaine. Nakatingin siya sa akin. Anong desisyon mo, Sancho? Ikaw, Charmaine. Ikaw at ang mga anak natin. Iniwan ko na si Elara. Isang luha ang dumaloy sa pisngi niya. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pasasalamat. Hinawakan niya ang kamay ko. Salamat, Sancho. Patawarin mo ako, Charmaine. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko. Matagal na kitang pinatawad, Sancho. Kumalabog ang dibdib ko. Pinatawad niya ako. Sa lahat ng sakit na ibinigay ko, niyakap ko siya ng mahigpit. Ito ang pinakataos-pusong yakap na ibinigay ko sa kanya. Ang init ng yakap niya, parang nagpapagaling sa sugat sa puso ko. Simula noon, ako na ang nag-aalaga kay Charmaine. Nagluluto ako ng mga pagkain niya. Pinapaliguan ko siya. Binabasa ko siya ng libro. Kinakausap ko siya tungkol sa mga anak namin. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong minamahal si Charmaine. Mas lalo kong nakikita ang halaga niya. Ang halaga ng pagmamahal niya. Ang halaga ng pamilya namin. Pero isang gabi, habang natutulog si Charmaine, nagring ang cellphone ko. Isang unknown number. Sinagot ko. Sancho, sabi ng boses sa kabilang linya. Si Elara. Ayoko sana magsalita pero buntis ako, Sancho. At wala akong makain. Kailangan ko ng tulong mo. Nanlamig ako. Nakatingin ako kay Charmaine. Ang mukha niya ay payapa. Ang sakit niya, unti-unting kumakain sa kanya. Nasaan ka? Tanong ko. Sa bahay ko. Nagugutom ako, Sancho. Ang anak mo? Nagugutom. Okay, pupunta ako dyan. Pinatay ko ang tawag. Tumayo ako. Naglakad palabas ng kwarto. Nag-iwan ako ng note kay Charmaine. May aasikasuhin lang ako, Charmaine. Babalik din ako agad. Mahal na mahal kita.
Ngayon, sa pagitan ng responsibilidad ko kay Charmaine at sa anak ko kay Elara, naramdaman ko ang bigat ng mundo sa balikat ko. Huminto ako sa labas ng pintuan. Tumingin ako sa kwarto ni Charmy. Sancho, babalik ka pa ba? Isang bulong ang narinig ko. Hindi galing kay Charmaine, kundi galing sa sarili kong konsensya. Isang huling sulyap sa kwarto ni Charmaine. At umalis ako. Naramdaman ko ang pag-alis ni Sancho. Hindi ako tulog nang iwan niya ang note sa bedside table. Narinig ko ang mahina niyang pag-uusap sa telepono. Ang pangalan ni Elara, tila kutsilyong humiwa sa katahimikan ng gabi. Ang kanyang pag-alis, parang pamilyar na kurot sa puso ko. Bumuntong hininga ako. Pikit mata kong hinawakan ng note. Mahal na mahal kita. Sa mga oras na ito, naniniwala ako sa mga salitang yon. Pero may isang bahagi ng puso ko na hindi pa rin makakawala sa takot. Takot na baka, sa dulo, mag-isa na naman ako. Sa mga nakaraang araw, nagbago si Sancho. Naging mas maalaga, mas mapagmahal. Ang bawat haplos niya, ang bawat salita niya, ay parang nagpapagaling sa sugat sa puso ko. Naramdaman ko ang kanyang sinseridad. Pero ang sakit ng nakaraan, nanatili. Hindi ito nawawala, nagtatago lang. Habang nagbabasa si Sancho ng paborito kong libro sa tabi ko, pinagmamasdan ko siya. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pagod, pero may determinasyon din. Nagbabago nga ba siya? Ang isip ko ay biglang bumalik sa nakaraan. 10 taon na ang nakalipas. Bagong panganak ako kay Alex. Ang buhay namin ni Sancho ay puno pa ng pag-asa. Akala ko, perpekto ang lahat. Pero isang gabi, naramdaman ko ang kakaibang pagbabago sa kanya. Late na umuuwi. Amoy alak. At amoy ng ibang pabango. Sinubukan kong hindi pansinin. Pinilit kong intindihin. Bagong ama lang siya, baka stressed. Hanggang sa isang araw, nakita ko ang isang text message sa cellphone niya. Mula sa isang babae. Isang babaeng nagpasalamat sa magandang gabi nila. Gumuho ang mundo ko noon. Mas masakit pa sa nakita kong pagtataksil niya kay Elara. Dahil noon, bago lang kami. Bago pa lang ang pamilya namin. Kinabukasan, kinausap ko siya. Umiyak ako. Sumigaw ako. Nagwala ako. Nagmakaawa siya. Nangako siya. Naniwala ako. Pinatawad ko siya. Pinatawad ko siya. At itinago ko ang lihim na yon. Hindi ko sinabi kahit kanino. Ni sa mga kaibigan ko, ni sa magulang ko. Ayokong masira ang imahe niya. Ayokong masira ang pamilya namin. Ngayon, nakahiga ako sa kama. Namamatay. At si Sancho nagsisikap na makabawi. Sancho, sabi ko, ang boses ko ay mahina. Sagot niya, hindi inaalis ang tingin sa libro. Naaalala mo ba? Noong bagong panganak ako kay Alex, inilapag niya ang libro. Tiningnan niya ako. Oo naman, Charmaine. Bakit? Naaalala mo ba? Noong araw na nalaman kong may iba ka? Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Nanlamig siya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Charmaine, anong sinasabi mo? Naalala ko lahat, Sancho. Sabi ko, ang luha ay nagsisimula nang dumaloy sa pisngi ko. Ang sakit noon, Sancho. Mas masakit pa sa nararamdaman ko ngayon. Yumuko siya. Hindi siya makatingin sa akin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Pinatawad kita noon, Sancho. Pero hindi ko nakalimutan. Inilibing ko ang sakit na yon sa loob ko. Nagpanggap akong okay lang. Nagpanggap akong malakas. Para sa'yo. Para sa mga anak natin. Umiyak siya. Charmaine, patawarin mo ako. Akala ko, nakalimutan mo na. Akala ko, okay na. Hindi madaling ang kalimutan ng sakit, Sancho. Lalo na kung galing sa taong pinakamamahal mo. Alam ko, at pinagsisisihan ko yon, sobra. Alam mo ba kung bakit ko sinasabi ito ngayon, Sancho? Inangat niya ang ulo niya.
Tiningnan niya ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati. Bakit, Charmaine? Dahil gusto kong malaman mo ang lahat. Gusto kong malaman mo kung gaano karaming sakit ang dinala ko. Gusto kong malaman mo kung gaano kita kamahal para mapatawad ka ng paulit-ulit. Niyakap niya ako ng mahigpit. Umiiyak siya sa balikat ko. Ang bawat patak ng luha niya ay parang naghuhugas ng mga sugat sa puso ko. Charmaine, hindi ko alam kung paano ako babawi sa lahat ng sakit na ibinigay ko sa'yo. Hindi mo kailangang bumawi, Sancho. Sabi ko, hinahaplos ang kanyang buhok. Kailangan mo lang matuto. Matuto kang magmahal ng totoo. Matuto kang pahalagahan ang pamilya natin. At matuto kang maging matapat. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Gagawin ko, Charmaine. Gagawin ko. Para sa'yo. Para sa mga anak natin. Ngumiti ako. Ang nangiti na yon ay hindi pilit. Ito ay ngiti ng kapayapaan. Ngiti ng pagtanggap. Sa mga oras na yon, naramdaman ko ang gaan sa puso ko. Sa wakas, nasabi ko na ang lahat. Nasabi ko na ang lihim na matagal kong itinago. Ang pag-amin na yon ay hindi para maghiganti. Ito ay para palayain ang sarili ko. Palayain ang puso ko sa bigat ng nakaraan. Naramdaman ko ang paghina ng katawan ko. Pero ang kaluluwa ko, naramdaman kong lumalakas. Sancho, bulong ko. Huwag mong hayaang maulit ito. Huwag mong hayaang masira ang pamilya natin. Hinding-hindi, Charmaine. Hinding-hindi. Pero sa loob-loob ko, may bahagi pa rin na nag-aalala. Si Elara, ang anak niya. Alam kong hindi pa tapos ang laban. At alam kong, sa huling pagsubok, si Sancho pa rin ang kailangang magdesisyon. Ang gabi ay bumalot sa aming kwarto. Ang moonlight ay sumisilip sa bintana. Nagbibigay ng kakaibang liwanag. Mahal na mahal kita, Sancho. Bulong ko. Mahal na mahal din kita, Charmaine. Patawarin mo ako. Ang mga salitang yon ay nagbibigay ng kakaibang kapayapaan sa puso ko. Pero sa kabila ng lahat, alam kong ang kapalaran ay may huling sorpresa pa para sa amin. At sa huling hininga ko, gusto kong manatili si Sancho sa tabi ko. Ang mga araw ay tila lumilipad. Ang sakit ko ay lalong lumalala. Ang bawat paghinga ay may kasamang hirap, pero sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang kapayapaan sa puso ko. Si Sancho, nasa tabi ko. Ang mga anak ko, araw-araw na dumadalaw at nagbibigay ng lakas. Isang hapon, habang si Sancho ay abala sa paghahanda ng hapunan, dumating si Mama Elena. Ang biyenan ko, bihira siyang dumalaw. At sa tuwing mangyayari iyon, madalas ay may matinding dahilan. Nakaupo siya sa gilid ng kama ko. Ang muka ay seryoso. Kumusta ka, anak? Tanong niya. Ang boses ay malumanay. May kakaibang lambing sa tono niya ngayon. Eto ma, lumalaban. Sagot ko. Pilit na ngumingiti. Bumuntong hininga siya. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo, Charmaine. At alam kong nasaktan ka ng husto. Tumulo ang luha sa pisngi ko. Hindi ako nakasagot. Alam ko ang tungkol kay Sancho at Elara. Patuloy niya. At galit na galit ako sa kanya. Gusto ko siyang saktan. Gusto ko siyang bugbugin. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Nagulat ako sa sinabi niya. Noon, ramdam kong may bahagi si Mama Elena na pumapanig kay Sancho na nagsasabing baka may kulang ako. Pero ngayon, ramdam ko ang buong suporta niya. Pero, sabi niya, alam ko rin na pinatawad mo na siya. Tiningnan ko siya, nagtataka. Paano niyo nalaman, ma? Narinig ko ang usapan ninyo kagabi. Ang tungkol sa nakaraan. At sa kasalukuyan, yumuko siya. Charmaine, alam kong hindi sapat ang mga salitang ito, pero humihingi ako ng tawad. Bilang isang ina, nagkulang ako sa paggabay kay Sancho. Bilang isang biyenan, hindi ko masyadong naintindihan ang sitwasyon mo. Okay lang po, ma, sabi ko. Charmaine, noon,
Iniisip ko na masyado kang mabait, masyado kang nagpapatawad, kaya inaabuso ka ni Sancho. Pero ngayon, nakikita ko na, hindi ka mahina. Ikaw ang pinakamalakas na babae na kilala ko. Ang pagpapatawad mo ay hindi kahinaan. Ito ay lakas. Ito ay pagmamahal. Naramdaman ko ang pagdaloy ng luha sa pisngi ko. Sa wakas, may nakaintindi sa akin. Ang tatay ni Sancho, simula niya ay may pagkakataon ding nagkamali. Pero pinatawad ko siya at natuto siya. Nagbago siya. Alam kong may pagkakataon pa si Sancho. Maniwala ka sa kanya, anak. Ang mga salita ni Mama Elena ay parang gamot sa sugat sa puso ko. Ang bigat na matagal kong dinala, unti-unting lumuwag. Hindi lang ako ang nakaranas ng ganitong sakit at hindi lang ako ang nagpapatawad. Salamat po, Ma. Sabi ko, humahawak sa kamay niya. Hinaplos niya ang buhok ko. Ikaw ang tunay na ilaw ng pamilya namin, Charmaine, at ipinagmamalaki kita. Ipinagmamalaki ka ng mga anak mo at ipinagmamalaki ka ng Diyos. Nang gabing iyon, habang kumakain kami, ang pamilya namin ay mas nagkakaisa. Si Sancho, nagluluto ng paborito kong ulam. Ang mga bata, masaya sa tabi ko. Si Mama Elena, nakangiti. Sa mga oras na yon, naramdaman ko ang kapayapaan na hinahanap ko sa buong buhay ko. Pagkatapos ng hapunan, habang natutulog na si Sancho sa tabi ko at ang mga bata ay nasa kani-kanilang kwarto, bumulong ako sa hangin. Salamat, Lord. Salamat sa lahat. Alam kong malapit na ang katapusan ko, pero hindi ako natatakot. Dahil alam kong iiwan ko ang pamilya ko na masaya. Iiwan ko si Sancho na nagbago. Iiwan ko ang mga anak ko na puno ng pagmamahal. Ang liwanag ng buwan ay sumisilip sa bintana, nagbibigay ng kakaibang kislap sa kwarto. Ito ang kapayapaan na matagal kong hinanap. Naramdaman ko ang paghina ng katawan ko. Pero ang kaluluwa ko, naramdaman kong lumalakas. Handang-handa na akong harapin ang anumang pagsubok. Pero may isang bahagi pa rin ng puso ko na nag-aalala. Si Elara, ang anak niya. Alam kong hindi pa tapos ang laban. At alam kong, sa huling pagsubok, si Sancho pa rin ang kailangang magdesisyon. Nakahiga ako, nakatingin sa kisame. Ang puting kisame. Ilang araw na lang, ilang gabi na lang. Pero sa mga oras na ito, naramdaman ko ang kapayapaan at pagmamahal. Isang huling paghinga, isang huling pagtibok ng puso. Handa na ako. Ang bawat araw ay isang laban. Ang bawat gabi ay isang panalangin. Ang kalusugan ni Charmin ay unti-unting humihina. Ang dating masigla niyang ngiti ay napalitan ng isang mahinang pagngiti. Ang kanyang tinig ay halos pabulong na lang. Pero sa bawat pagdaan ng oras, mas lalo kong naramdaman ang pagmamahal ko sa kanya. At ang matinding pagsisisi, gagawin ko ang lahat para sa kanya. Iyon ang pangako ko. Hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa sarili ko. Isang hapon, habang binabasa ko sa kanya ang paborito niyang libro, naramdaman ko ang paghina ng kapit niya sa kamay ko. Sancho! Bulong niya. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Ano yon, Charmin? Gusto kong pakinggan mo ang kwento ng mga bata. Tumango ako. Lumabas ako at tinawag ang mga bata. Nagsimula silang magkwento tungkol sa araw nila sa eskwelahan, tungkol sa mga kaibigan nila, tungkol sa mga pangarap nila. Si Charmin, nakahiga lang, nakangiti. Ang mga mata niya ay puno ng pagmamahal. Ito ang huling pagkakataon na makikita niya silang masaya. Nang matapos ang mga bata, isa-isa silang humalik kay Charmin. Good night, Mama. Mahal na mahal ka namin. Mahal na mahal ko rin kayo, mga anak. Bulong ni Charmin. Nang makalabas ang mga bata, bumalik ako sa tabi niya. Hinawakan ko ang kamay niya. Sancho, sabi niya, may gusto akong ipagawa sa'yo. Ano yon, Charmin? Sasabihin ko. May inihanda akong ilang liham.
Para sa'yo. Para sa mga bata. Nasa lumang libro sa cabinet. Anong liham, Charmin? Basahin mo. Kapag wala na ako. Naramdaman ko ang paglamig ng katawan ko. Parang may pumiga sa puso ko. Charmine, huwag kang magsalita ng ganyan. Sancho, alam kong malapit na. Huwag kang mag-alala. Okay lang ako. Hindi, Charmine. Lalaban ka. Hindi ka bibitaw. Umiyak ako. Hindi ko na napigilan. Ang mga luha ko bumagsak sa kanyang kamay. Sancho, huwag kang iiyak. Magiging okay ang lahat. Niyakap ko siya ng mahigpit. Huwag mo akong iwanan, Charmine. Huwag mo akong iwanan. Sancho, mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Charmine. Sobra. Naramdaman ko ang paghina ng kanyang hininga. Ang bawat paghinga, lalong lumalayo. Sancho, pakiusap. Alagaan mo ang mga bata at alagaan mo ang sarili mo. Gagawin ko, Charmine. Gagawin ko. At tungkol kay Elara, kinabahan ako. Ano yon, Charmine? Wag mong kalimutan na may responsibilidad ka rin sa anak ninyo. Nagulat ako. Paano niya nalaman? Wag kang mag-alala. Nasa liham ko ang lahat. Isang huling paghinga, isang huling pagtibok ng puso, at pagkatapos, wala na. Charmine, bulong ko. Walang sagot. Charmine, hinawakan ko ang pisngi niya. Malamig. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Ang kanyang labi ay nakangiti. Isang payapang ngiti. Charmine, niyakap ko siya ng mahigpit. Umiyak ako. Umiyak ako ng malakas. Ang sakit. Ang sakit ng mawalan ng taong mahal mo. Lalo na kung alam mong kasalanan mo ang lahat. Bumalik ka, Charmine. Pakiusap. Bumalik ka. Pero huli na. Ang huling hininga niya ay lumipad na sa hangin. Ang huling pagtibok ng puso niya ay tumigil na. Nakahiga ako sa tabi niya. Umiiyak. Ang init ng katawan niya ay unti-unting nawawala. Sa mga oras na yon, naramdaman ko ang matinding pagsisisi. Ang lahat ng kasalanan ko, ang lahat ng pagtataksil ko ay bumalik sa akin. Niyakap ko ang kanyang katawan. Parang ayaw ko siyang bitawan. Ang puso ko ay parang pinupunit. Ang sakit ay hindi kayang ilarawan. Maya-maya, narinig ko ang pagbukas ng pintuan. Si Mama Elena. Nakita niya kami. Tumakbo siya at niyakap ako. Umiiyak din. Charmine. Anak. Ang mga bata. Paano ko sasabihin sa mga bata? Paano ko ipapaliwanag sa kanila na wala na ang mama nila? Kinabukasan, ang bahay namin ay nababalot ng lungkot. Ang mga bata, umiiyak. Si Mama Elena, tahimik na lumuluha. Ako, nakaupo lang sa sala, hawak ang litrato ni Charmine. Ang nangiti niya, ang mga mata niya, ang lahat sa kanya. Naalala ko ang sinabi niya, ang mga liham. Tumayo ako at nagpunta sa cabinet. Hinanap ko ang lumang libro. Nakita ko ito at sa loob may ilang liham. Kinuha ko ang liham na para sa akin, ang kanyang handwriting, ang huling mga salita niya. Binuksan ko ang liham. Ang mga kamay ko ay nanginginig. Mahal kong Sancho, simula ng liham. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin, wala na ako. Umiyak ako. Hindi ko kayang ituloy. Pero kailangan ko. Alam kong marami akong pinatawad sa'yo. At alam kong nagsisisi ka. Gusto kong malaman mo na pinatawad na kita. Patawarin mo rin ang sarili mo. Tumulo ang luha ko. Patawarin ko ang sarili ko. Paano ko gagawin iyon? Gusto kong maging masaya ka, Sancho. At gusto kong maging masaya ang mga anak natin. Alagaan mo sila. Ituro mo sa kanila ang pagmamahal. Ituro mo sa kanila ang pagpapatawad. Niyakap ko ang liham sa dibdib ko. Ang bawat salita,
parang yumakap sa akin. At tungkol kay Elara, patuloy ng liham. Alam kong may anak kayo. Sancho, alam kong mahirap ito. Pero pakiusap, huwag mong pabayaan ang anak ninyo. Ang isang bata ay walang kasalanan. Bigyan mo siya ng pagmamahal. Bigyan mo siya ng pamilya. Nanlaki ang mga mata ko. Alam niya. Alam niya ang lahat. Ang pagmamahal niya ay walang hanggan. Ang pagpapatawad niya ay walang katulad. Gusto kong maging masaya ka, Sancho. At gusto kong maging masaya ang lahat. Kaya pakiusap, gawin mo ito para sa akin. Bumagsak ako sa sahig. Umiiyak. Ang liham ay nasa kamay ko. Ang mga huling salita ni Charmin ay umalingaw-ngaw sa isip ko. Sa mga oras na yon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Responsibilidad kay Charmaine. Responsibilidad sa mga anak namin. At ngayon, responsibilidad din kay Elara at sa anak namin. Tumingin ako sa litrato ni Charmie. Ang kanyang ngiti, ang kanyang pagpapatawad, ito ang huling regalo niya sa akin. Isang regalo na hinding-hindi ko makakalimutan. Salamat, Charmaine. Bulong ko. Salamat sa lahat. Niyakap ko ang liham. Alam kong ang buhay ko ay magbabago. At alam kong, sa huling pagsubok, kailangan kong patunayan ang sarili ko. Hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa sarili ko. Isang huling sulyap sa liham, ang pangako niya, ang kanyang pagmamahal, at ang kanyang pagpapatawad. Ito ang magiging gabay ko. Ito ang magiging ilaw ko. Handa na ako. Handa na akong harapin ang lahat. Para kay Charmin, para sa mga anak namin, at para sa sarili ko. Ang araw ng libing ni Charmin ay dumating. Dala ang bigat ng kalungkutan na bumalot sa buong pamilya. Ang langit ay tila nakikisama sa aming pagluluksa, abo-abo at mabigat. Ang bawat hakbang ng mga nagluluksa ay mabigat. Bawat hininga ay puno ng pighati. Ako, nakaupo lang sa harap ng kabaong ni Charmin, namamanhid ang buong katawan. Ang kanyang muka ay payapa, parang natutulog lang. Pero alam kong wala na siya. Wala na ang aking Charmin. Ang mga anak namin, umiiyak. Si Alex ang panganay. Pilit na pinipigilan ang luha, nagpapakatatag para sa kapatid niya. Si Maya, ang bunso, nakayakap kay Mama Elena. Patuloy sa pag-iyak, tinatawag ang mama niya. Ang bawat hikbi nila ay parang tumutusok sa puso ko. Ako ang may kasalanan. Ako ang dahilan kung bakit wala na ang mama nila. Naramdaman ko ang kamay ni Mama Elena sa balikat ko. Magpakatatag ka, Sancho, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Para sa mga bata. Pero paano ako magiging matatag kung ang puso ko ay basag na? Ang seremonya ay nagsimula. Ang pari ay nagsasalita tungkol sa pagmamahal, pagpapatawad at buhay na walang hanggan. Pero hindi ko marinig ang kanyang mga salita. Ang tanging naririnig ko ay ang tunog ng sirang puso ko. Naalala ko ang liham ni Charmin, ang kanyang pagpapatawad, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang hiling na alagaan ko ang anak namin ni Elara. Napakasakit, napakabait niya para sa isang taksil na tulad ko. Nagsimulang magbigay ng eulogy ang mga kapatid ni Charmin. Ang bawat kwento nila, nagpapaalala sa akin ng kabutihan niya. Ang bawat papuri, nagpaparamdam sa akin ng kawalan ko. Habang papalapit na ang oras para ihatid si Charmin sa huling hantungan, biglang nagkaroon ng kaguluhan sa likod. Napalingon ang lahat. May isang babae na papasok, karga ang isang sanggol. Si Elara, parang may pumukpok sa ulo ko. Bakit siya nandito? Bakit ngayon pa? Ang lahat ay napatingin sa kanya. Ang mga bulungan ay nagsimula. Siya ba yon? Ang kabit? At may anak pa. Niyakap ni Mama Elena ang mga bata. Pinoprotektahan sila mula sa tanawin. Naglakad si Elara, dahan-dahan, papunta sa kabaong. Ang kanyang muka ay payat, pero may determinasyon sa kanyang mga mata.
Ang sanggol sa kanyang bisig ay mahimbing na natutulog. Elara, bulong ko, anong ginagawa mo dito? Tiningnan niya ako. Ang mga mata niya ay puno ng sakit at may bahid ng galit. Narito ako para ipaalam sa lahat. Sabi niya, ang boses ay nanginginig pero malakas. Na may anak kayo, Sancho, at ito siya. Itinaas niya ang sanggol para makita ng lahat. Bumulaga ang mga bulungan, ang mga tingin ng paghatol, ang mga tingin ng pagkabigla. Elara, umalis ka na. Bulong ko, kinakabahan ako para sa mga anak ko. Hindi, Sancho. Kailangan nilang malaman ang katotohanan. Ang mga anak namin ay nakatitig sa kanya. Si Alex ang mukha ay puno ng galit. Si Maya, umiiyak. Hindi maintindihan ang nangyayari. Wala kang karapatang gawin yan dito. Sigaw ng kapatid ni Charmin. May karapatan ako. May anak kami ni Sancho. At ang anak na ito ay may karapatang kilalanin ang ama niya. Nagkagulo na ang lahat. Ang mga tao ay nagbubulungan. Ang mga pamilya ay nag-aalala. Pilit kong pinakalma si Elara. Elara, hindi ito ang tamang lugar. Hindi ito ang tamang oras. Kailan pa, Sancho? Kailan pa ang tamang oras? Kapag wala na ang lahat, kailangan mong panindigan ang responsibilidad mo. Niyakap ko ang aking ulo, ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit, ang lahat ng pighati ay bumalik sa akin. Tiningnan ko si Charmin sa kabaong, ang kanyang payapang mukha. Parang sinasabi niya, ano ang gagawin mo, Sancho? Ang sanggol sa bisig ni Elara ay biglang umiyak. Isang malakas na iyak na umalingaw-ngaw sa buong lugar. Ang iyak na yon, tila nagpapaalala sa akin ng aking kasalanan. Bumalik ang tingin ko kay Charmin, ang kanyang liham, ang kanyang hiling. Nagdesisyon ako. Lumapit ako kay Elara. Hinawakan ko ang braso niya. Elara, pakiusap. Umalis ka na. Hindi, Sancho. Hindi ako aalis. Elara, para sa mga bata. Pakiusap. Ang mga mata ni Elara ay puno ng luha. Hindi mo ba ako kayang mahalin, Sancho? Elara, hindi ito tungkol sa pagmamahal. Ito ay tungkol sa respeto. Respeto kay Charmine. Respeto sa pamilya ko. Nyugyog niya ako. Hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan kung bakit ka nagkakaganito. Hindi mo ba nakikita? May anak tayo. Isang malakas na pagtibok ng puso. Hindi ko alam kung sa akin ba o sa sanggol. Tumingin ako sa paligid. Ang mga mata ng lahat ay nakatingin sa amin. Mga mata ng paghatol. Mga mata ng awa. Nagring ang cellphone ko. Hindi ko pinansin. Sancho, sabi ni Mama Elena, kailangan nating ipagpatuloy ang libing. Tumango ako. Tumingin ako kay Elara. Elara, pakiusap. Sumama ka sa akin. Mag-uusap tayo mamaya. Huminga siya ng malalim. Tiningnan niya ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng hinanakit. Hindi ako aalis hanggat hindi mo kinikilala ang anak mo, Sancho. Ang sanggol sa bisig niya ay umiiyak pa rin. Niyakap ko ang aking ulo. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng problema ay bumalik sa akin. Sige, sabi ko, akin ang anak na yan. Pero pakiusap, umalis ka na dito. Hindi ito ang lugar para sa pag-uusap na yan. Nagulat si Elara. Hindi siya makapaniwala. Isang malakas na iyak ang pinakawala ng sanggol. Ang iyak na yon, tila sumisigaw ng pangalan ko. Naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad, ang bigat ng kasalanan, at ang bigat ng pagkawala. Tiningnan ko si Charmin sa kabaong. Ang kanyang mukha ay payapa. Parang ngumingiti siya. Charmine, bulong ko. Ano ang gagawin ko? Hindi niya ako sinagot, pero alam kong sa puso ko may sagot. At ang sagot na yon ay galing sa kanya. Kailangan kong harapin ang lahat. Para kay Charmine, para sa mga anak namin, at para sa lahat. Ang pag-amin ko sa anak namin ni Elara ay nagdulot ng malalim na katahimikan sa buong simbahan. Ang tanging naririnig
ay ang mahinang iyak ng sanggol at ang mga hikbi ng aking mga anak. Naglakad si Elara palabas ng simbahan, dala ang sanggol. Ang mga mata ay puno ng pagtatagumpay at pighati. Ang libing ni Charmin ay nagpatuloy, ngunit ang kapaligiran ay nabago. Ang lungkot ay napalitan ng gulat, pagkabigla, at kung minsan, paghatol. Hindi ko pinansin. Ang tanging mahalaga ay maihatid si Charmine ng may kapayapaan. Nang matapos ang libing, umuwi kami sa bahay. Ang katahimikan ay mas mabigat na ngayon. Ang mga bata ay tahimik. Si Alex ay nakasimangot. Si Maya ay nakakapit kay Mama Elena. "Sancho?" sabi ni Mama Elena. Ang boses ay puno ng pagkadismaya. "Ano ba ang ginawa mo?" Kailangan kong gawin yon. Ito ang katotohanan. Pero sa libing pa talaga ni Charmin, hindi mo ba naisip ang mga bata? Yumuko ako. Naisip ko. Pero mas masakit kung itatago ko pa. Mas masakit kung magsisinungaling pa ako. "Paano ngayon, Sancho? Anong gagawin mo?" Hindi ako nakasagot. Biglang naalala ko ang liham ni Charmin. Ang liham na nagsasabi sa akin na alagaan ang anak ko kay Elara. Mabilis akong nagpunta sa cabinet. Hinanap ko ang lumang libro. Kinuha ko ang liham. May iniwan si Charmin, sabi ko. Tiningnan ako ni Mama Elena at ng mga kapatid ni Charmin. Nagtataka. Binuksan ko ang liham. Ang mga kamay ko ay nanginginig. Binasa ko ng malakas ang bahagi tungkol kay Elara at sa bata. At tungkol kay Elara, simula ko, binabasa ang sulat ni Charmin. "Alam kong may anak kayo. Sancho, alam kong mahirap ito. Pero pakiusap, huwag mong pabayaan ang anak ninyo. Ang isang bata ay walang kasalanan. Bigyan mo siya ng pagmamahal. Bigyan mo siya ng pamilya." Natahimik ang lahat. Ang mga mata nila ay nakatingin sa akin, puno ng pagkabigla. Hindi ito totoo. Bulong ng kapatid ni Charmin. Hindi kayang gawin ni Charmin na yan. Pero ginawa niya, sabi ko. Ang boses ko ay nanginginig. Ang pagmamahal niya ay walang hanggan. Ang pagpapatawad niya ay walang katulad. Niyakap ni Mama Elena ang kanyang ulo. "Charmine, anak." Umiyak si Alex. Hindi! Hindi totoo yan. Hindi sasabihin ni Mama yan. "Anak, totoo ang sinasabi ko." Sabi ko, lumuhod sa harapan niya. "Ang mama ninyo ay napakabait. Mahal na mahal niya tayo at gusto niya na maging masaya tayo. Lahat tayo. Pero Papa, paano si Elara?" Tanong ni Maya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito. "Aalagaan ko siya, anak. Aalagaan ko ang kapatid ninyo. Tulad ng gusto ng mama ninyo." Niyakap ako ni Mama Elena. "Charmine, napakabait mo. Sobra." Ang mga kapatid ni Charmin ay nakatulala. Hindi sila makapaniwala. Ang mga huling salita ni Charmin, sabi ko, ay ang magpatawad at magmahal. Ang tanggapin ang lahat ng nangyari at magpatuloy sa buhay. Naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Kailangan kong sundin ang hiling ni Charmin. Kailangan kong magpakatotoo sa kanya. Kinabukasan, pumunta ako sa bahay ni Elara. Kumatok ako. Binuksan niya ang pinto. May pagtataka sa kanyang mukha. "Sancho, anong ginagawa mo dito?" Tanong niya. Gusto kong kausapin ka." Pumasok ako. Ang sanggol ay natutulog sa crib. "Elara," simula ko. Binasa ko ang liham ni Charmin. Nanlaki ang mga mata niya. "Anong liham?" "Ang liham na nagsasabi sa akin na alagaan ang anak natin." Umiyak siya. "Totoo?" Sinabi niya yon. Tumango ako. "Oo, ang pagmamahal niya ay walang hanggan." Pero bakit, Sancho? Bakit siya ganoon kabait? "Dahil ganun siya, Elara. Kaya mahal na mahal ko siya." "Paano ngayon?" Tanong niya. "Aalagaan ko kayo. Aalagaan ko ang anak natin. Bibigyan kita ng suporta. Pero hindi ako pwedeng bumalik sa'yo.
naintindihan mo? Yumuko siya. Oo, Sancho. Naintindihan ko. Gusto kong maging masaya ka, Elara. At gusto kong maging masaya ang anak natin. Bibisitahin ko kayo. Magiging ama ako sa kanya. Pero ang pamilya ko, sila pa rin ang priority ko. Tumango siya. Salamat, Sancho. Salamat sa lahat. Umiyak siya. Hindi na ito luha ng galit, kundi luha ng kaluwagan. Niyakap ko siya. Isang yakap ng kapayapaan. Isang yakap ng pagtanggap. Lumabas ako ng bahay ni Elara. Ang araw ay sumisikat. Ang mga ibon ay umaawit. Ang mundo ay parang bumalik sa dati. Pero alam kong hindi na ako ang dating Sancho. Nagbago na ako. Bumalik ako sa bahay. Nakita ko ang mga anak ko na naglalaro sa labas. Tumakbo ako at niyakap sila ng mahigpit. Mahal na mahal ko kayo, mga anak, sabi ko. Mahal na mahal din namin kayo, Papa, sagot nila. Tiningnan ko ang langit. Ang mga ulap ay puti at malambot, parang nangiti ni Charmin. Salamat, Charmine, bulong ko. Salamat sa lahat. Hindi kita bibiguin. Naramdaman ko ang paghina ng katawan ko, pero ang kaluluwa ko, naramdaman kong lumalakas. Handang-handa na akong harapin ang anumang pagsubok. Pero may isang bahagi pa rin ng puso ko na nag-aalala. Si Elara. Ang anak niya. Alam kong hindi pa tapos ang laban. At alam kong sa huling pagsubok, si Sancho pa rin ang kailangang magdesisyon. Nakahiga ako, nakatingin sa kisame. Ang puting kisame. Ilang araw na lang, ilang gabi na lang. Pero sa mga oras na ito, naramdaman ko ang kapayapaan. At pagmamahal, isang huling paghinga, isang huling pagtibok ng puso. Handa na ako. Ang mga buwan ay lumipas, tila mga dahong tinatangay ng hangin. Ang sakit ng pagkawala ni Charmin ay hindi nawala. Ngunit natutunan kong mamuhay kasama nito. Ito ang nagpapaalala sa akin ng aking mga pagkakamali at ng walang hanggang pag-ibig na ibinigay niya. Araw-araw, sinisikap kong tuparin ang pangako ko kay Charmin. Ang maging isang mabuting ama sa aming mga anak at ang gampanan ang responsibilidad ko sa anak namin ni Elara. Regular akong dumadalaw kay Elara at sa aming anak, si Santiago. Isang malusog at masiglang sanggol. Sa bawat pagngiti ni Santiago, may bahagi ng puso ko ang nakakaramdam ng kagalakan, ngunit may bahagi rin na nakakaramdam ng kirot. Kirot. Dahil sa hindi ko kayang ibigay sa kanya ang isang buong pamilya. Kirot dahil alam kong ang pagiging ama ko sa kanya ay bunga ng isang pagkakamali. Ngunit tulad ng sinabi ni Charmin, ang bata ay walang kasalanan. At gagawin ko ang lahat para maramdaman niya ang pagmamahal. Bibigyan ko siya ng pinansyal na suporta at laging nandyan ako para sa kanya. Si Elara, sa kabila ng lahat, ay tinanggap ang sitwasyon. Nakita ko ang pagbabago sa kanya. Mula sa isang babaeng puno ng hinanakit, naging mas kalmado at mas may pag-asa siya. Sa bahay ako na ang gumaganap sa mga gawain ni Charmin. Nagluluto ako ng almusal, inihahanda ang mga bata sa eskwela at tumutulong sa kanilang homework. Sa bawat gawaing ito, nararamdaman ko ang presensya ni Charmin. Parang ginagabayan niya ako. Isang araw, habang tinutulungan ko si Maya sa kanyang drawing, sabi niya, Papa, alam mo, ikaw na ang pinakamagaling na papa sa mundo. Ngumiti ako. Salamat anak, ginagawa ko ang lahat para sa inyo at para kay mama ninyo. Madalas kaming dumalaw sa puntod ni Charmin. Nagdadala kami ng mga sariwang bulaklak at nagkukwento tungkol sa aming mga nangyari sa kanya. Mama, sabi ni Alex isang beses, habang nakatayo kami sa harap ng puntod ni Charmin, pangarap kong maging inhinyero. Gagawin ko po ang lahat para maipagmalaki ninyo ako. Mama, sabi ni Maya, gusto ko po maging guro, tulad niyo po. Niyakap ko ang mga bata, ang mga pangarap nila, ang mga pagmamahal nila, ang lahat ng ito ay pamana ni Charmine. Sa bawat gabi,
Bago ako matulog, kinakausap ko si Charmaine. Charmaine! Bulong ko habang nakatingin sa kanyang litrato. Kumusta ka na? Sana ay masaya ka kung nasaan ka man. Pinipilit kong maging mabuting ama. Ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko. Sana ay ipagmalaki mo ako. Ang mga luha ko ay tahimik na dumadaloy sa pisngi ko. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pagmamahal, ng pagsisisi at ng pag-asa. Naramdaman ko ang lamig ng unan sa tabi ko. Ang bakanteng espasyo, ang kawalan niya. Alam kong mananatili sa akin ang sakit na ito. Ang sakit ng pagkawala. Ang sakit ng pagsisisi. Ngunit ito ang magiging aral ko. Ito ang magtutulak sa akin para magpatuloy. Hindi ko na hinanap ang pag-ibig sa iba. Ang puso ko ay kay Charmin pa rin. At ang oras ko ay para sa mga anak ko. Ang buhay ay patuloy na umiikot. Ang mga bata ay lumalaki. Ang bawat araw ay may bagong hamon. Ngunit sa bawat hamon, naririnig ko ang boses ni Charmin sa isip ko. Ang kanyang pagpapatawad. Ang kanyang pagmamahal. Isang gabi, habang nakahiga ako sa kama, pinagmamasdan ko ang mga bituin sa bintana. Ang isa sa kanila ay tila mas maliwanag kaysa sa iba. Parang si Charmin. Charmin, bulong ko. Salamat sa pagmamahal mo. Salamat sa pagpapatawad mo. At salamat sa pagbibigay mo sa akin ng isa pang pagkakataon. Pangako, hindi ko nasasayangin. Naramdaman ko ang lamig ng hangin. Parang haplos ni Charmin. Isang huling pagtanggap. Isang huling pagmamahal. Ang aking buhay ay magpapatuloy. Hindi ito magiging perpekto. Hindi ito magiging madali. Ngunit sa puso ko, alam kong kasama ko si Charmin. Ang kanyang diwa. Ang kanyang pagmamahal. At sa bawat araw na lumilipas, sisikapin kong maging karapat-dapat sa pagmamahal na ibinigay niya. Ito ang aking pangako. Sa kaluluwa ng aking minamahal na asawa, 10 taon na ang lumipas mula nang lisanin kami ni Charmin. Ang mga anak namin, malalaki na. Si Alex, isang matagumpay na inhinyero, nagtatrabaho sa isang kilalang kumpanya. Si Maya, isang guro, katulad ng pangarap ni Charmin. At si Santiago, ang anak namin ni Elara, isang masigla at matalinong binatilyo na mahal ng kanyang mga kapatid sa ama. Hindi naging madali ang paglalakbay. Maraming gabi na umiyak ako. Nag-iisa, dala ang bigat ng pagsisisi. Maraming araw na pakiramdam ko ay sumusuko ako. Ngunit sa bawat pagkakataon, ang ngiti ni Charmin, ang kanyang liham, ang pagmamahal ng aming mga anak, ang nagpapalakas sa akin. Naging isang responsableng ama ako sa lahat ng aking mga anak. Binigyan ko ng parehong pagmamahal at suporta si Alex, Maya at Santiago. Hindi ko pinabayaan si Elera. Bagamat hindi na kami nagkabalikan, naging magkaibigan kami at magkasama naming pinalaki si Santiago. Nakahanap si Elera ng bagong pag-ibig, isang mabuting lalaki na tinanggap si Santiago bilang sariling anak. Masaya ako para sa kanya. Ngayon, linggo ng pagkabuhay, araw ng kapanganakan ni Charmin. Nagtipon kami sa kanyang puntod tulad ng nakaugalian. Mama, simula ni Alex, ang kanyang boses ay may bahid ng pagkalalaki. Natapos ko na po ang proyekto namin sa engineering. Alam kong ipagmamalaki niyo po ako. Mama, sabi ni Maya, masaya po akong guro at natutunan ko po mula sa inyo ang pagmamahal sa mga bata. Niyakap ni Maya si Santiago. Kuya Santiago, magkwento ka rin kay Mama. Ngumiti si Santiago. Mama Charmaine, sabi niya. Ang boses ay puno ng respeto. Salamat po sa pagbibigay sa akin ng buhay. Salamat po sa pagpapatawad niyo sa papa ko. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Niyakap ko ang aking mga anak. Ang mga luha ko ay tahimik na dumadaloy. Luha ng kaligayahan. Luha ng pagpapasalamat. Tiningnan ko ang puntod ni Charmin. Ang kanyang litrato. Ang kanyang nangiti. Hindi siya nawala. Buhay siya sa aming mga puso. Charmin,
Bulong ko, tingnan mo ang mga anak natin. Malalaki na sila. Masaya sila. Ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko para maging karapat-dapat sa pagpapatawad mo. Sana, sana ay masaya ka kung nasaan ka man. Isang sinag ng araw ang tumama sa puntod ni Charmin. Ang hangin ay humampas, parang yumayakap. Naramdaman ko ang kanyang presensya. Nang makauwi kami, tumingin ako sa aming family picture, kaming apat. Tapos, tiningnan ko ang litrato ni Charmin. Charmine! Bulong ko. Salamat sa dilega mo. Salamat sa pagmamahal mo na walang pasubali. Salamat sa pagpapatawad mo na walang hanggan. Ang buhay ko ay nagbago. Hindi lang dahil sa pagkawala niya, kundi dahil sa mga aral na ibinigay niya. Natuto akong magpatawad. Natuto akong magmahal ng totoo. Natuto akong pahalagahan ang bawat sandali. Ang aking mga anak ay lumaki na may pagmamahal at pagpapatawad sa kanilang puso. Hindi ko sila pinalaki na may galit. Pinalaki ko sila na may pag-asa. Isang gabi, habang nakaupo ako sa sala, nakita ko si Maya na nakatingin sa akin. Papa, sabi niya, alam mo, ang mama, napakabait niya. At ikaw, napakabuti mong ama. Ngumiti ako. Ginagawa ko ang lahat, anak. Nakita ko po ang liham ni mama. Ang liham na para sa inyo. Nagulat ako. Binasa mo? Oo, papa. At naintindihan ko. Mahal na mahal po kayo ni mama. At mahal na mahal ka po namin. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang bawat salita niya ay parang nagpapagaling sa sugat sa puso ko. Ang buhay ko ay hindi perpekto. May mga sugat pa rin. May mga kirot pa rin. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang kapayapaan. Tiningnan ko ang bintana. Ang buwan ay bilog at maliwanag. Ang mga bituin ay kumikislap. Isang bagong pag-asa ang sumisikat sa aking buhay. Pag-asa na maging isang mas mabuting tao. Pag-asa na magpatuloy. Pag-asa na magmahal. At alam kong sa bawat hakbang ko, kasama ko si Charmin. Ang kanyang diwa, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang dilega, isang huling paghinga, isang huling pagtibok ng puso. Handa na akong harapin ang lahat. Para kay Charmin, para sa mga anak namin, at para sa bagong pag-asa.